ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes, sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Biyernes at natitipon muli ang lahat ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. At tayo po ay tinitipon lagi ng Poong Nazareno para turuan at nawa matuto tayo sa mga aral na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon,
naririyan ang salita ng Diyos para tumugon sa mga pinagdaraanan natin. Itong pagpapakain sa 5,000, kung tutusin po, no? Ito maraming pwedeng matutunan paano natin lulutasin ang krisis na kinakaharap natin. Alam niyo bang may krisis tayo? Uy, mga deboto, hindi pwedeng taas-taas lang tayo ng kamay. Hindi pwedeng paiyak-iyak lang tayo. Dapat aware din at lahat ng mga deboto lalo tigin mulat sa kung ano ang nangyayari dahil hindi pwedeng iyak lang tayo ng iyak sa Nazareno. Binibigay ng Nazareno sa atin ang dapat nating gawin. Kaya tingnan niyo po ha. Nakita ni Jesus, napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Higit 5,000 kasi mga lalaki pa lang yung nabilang. So may mga anak, may mga kababaihan na kasama. Napakaraming tao, napakaraming magugutom, napakaraming manlulupaypay kung sila ay pauuwiin ni Jesus na gutom. Di ba krisis ang tagutom? Naintindihan po ba? Yan. Kaya iugnay lang natin, no? Paano natin malulutas ang krisis natin ngayon gamit ang aral na ibinibigay ni Kristo sa Ebanghelyo. Sabi dito, alam naman ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. Pero gusto lang niyang subukin itong si Felipe at ang mga alagad paano mag-isip sa ganitong sitwasyon. Naintindihan pa ba? Uy. Paano mag-isip? Kasi hindi naman pwedeng laging si Kristo, hindi laging ang Diyos, kundi paano na tayo, paano ang tao kung lagi na lang isang click lang, isang salita lang? Paano gagana ang utak ng tao kung lahat ay gagawin ng Diyos? Para na tayong walang silbi niyan. So muli, no? Gustong tingnan ni Jesus kung ano ang gagawin ng mga alagad. Kaya yung tanong ni Jesus, saan tayo makakabili? Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Lilinawin ko po ang tanong, saan tayo makakabili ng tinapay? Ito yung gustong solusyonan. Saan tayo? Sabihin nyo nga ulit, saan? Yan. Ngayon, ang sagot ni Felipe, tandaan niyo po ha, ang sagot ni Felipe sa tanong na saan, ang sabi niya, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti. Saan nga tayo bibili? Nakukuha niyo po ba? Uy, walang deboto ang dapat sunga-sunga. Kasi binibigay na yung solusyon, binibigyan tayo ng pagkakataon. Ang tanong, saan tayo pwede makabili? Ang pwede niyang isagot doon po sa baba ng bayan. Meron pong bakery doon. Pero ang sagot niya, na nawa nakikita rin natin na ating mga sarili na kapag may problema tayo, susolusyonan na yan, pero gumagawa ka pa ng bagong problema na ang isasagot, kahit na po 200 denaryo, hindi sasapat. Kahit nga may pera ka, kung wala kang mapagbibilan, wala din. Sinusubok lang ni Jesus. Ano ba? Sa ilang taon na magkakasama sila, gaano na ba kalawak mag-isip ang mga alagad na pag-iiwanan niya ng simbahan? Paano gagabayan ng mga tao kung ang mga pinuno, ang mga lingkod na pinili, hindi marunong mag-isip? Paano susolusyonan ang mga problemang idudulog kung sila mismo hindi malawak ang pag-unawa? Ito pa ang pangalawa. Tapos sa si Felipe,
Dumating si Andres. Ano ang dala ni Andres? Isang bata. At ano ang dala ng bata? Yung baon niya. Meron po dito isang bata. May 3 tinapay, may 2 isda. Okay na sana eh. Pero ang sabi niya, paano naman sasapat yan? Totoo naman, common sense. 2 tinapay, 2 isda, ilang pirasong tinapay. Pero hindi na pinatulan ni Jesus. Kundi kinuha na lang ito, nagpasalamat sa Diyos, at ang instruction, ipamahagi ninyo yan. Ipamigay ninyo yan. Hindi nila namamalayan, napapakain na ang lahat. Yung inaakala ni Felipe na kahit tigka kaunti, hindi makakakain. Pero ngayon, ng kanilang ipamahagi at sundin ang instruction ni Jesus, kumain sila hanggat gusto nila. Di ba po, no? Kaya alam niyo, maganda po na ugaliin natin magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, para makukuha mo kung ano ang dapat gawin eh. Makukuha mo kung ano ang itinuturo sa iyo ng poong Nazareno. Pero yun nga lang, titingnan natin ulit. Ang ginawa ni Andres, ibinolunteer ang iba. Bakit hindi ibinolunteer yung baon nila? Nakukuha niyo pa po ba? Bakit hindi yung baon nila? Bakit yung baon ng iba? Yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. May krisis tayo, pero walang gustong mag-isip o magpatupad ng dapat gawin. Kung tutusin, di ba? Ang daming biyaya. Alam nyo, nare-realize ko, no? Wala sa mga alagad ng poong Nazareno ang yumaman. Marami, mayaman, sumunod sa Nazareno, pero yung mga sumunod sa Nazareno na tinawag na mga alagad, hindi sila yumaman. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Walang naghirap sa kanila, walang nagutom sa kanila. So, kung isipin natin pala, no? Baka kadalasan, ang dasal kasi natin, di ba? Yumaman, tumama sa loto. Pero kung tutuusin, pinagpala na tayong lahat. Kung tutuusin, napakarami ng binigay na biyaya ang poong Nazareno sa atin. Dahil naniniwala tayong mapaghimala, mapagpala, mapagbiyaya ang poong Nazareno. So ngayon, bakit maraming sabihin natin, bakit mahirap ka pa rin? Bakit naghihirap ka pa rin? Na kanino ang problema? Kasi baka yung biyaya na binigay sa iyo, hindi mo pinahalagahan. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Lahat ng natira, tipunin ninyo, wala dapat masasayang. So, ano nang gagawin natin ngayon? Tumataas tayong kamay, di ba? Humingi tayo ng pagpapala. Pinagpala na, ayaw. Sa sitwasyon natin ngayon, tingnan natin mabuti, Hindi gusto ng Nazareno na tagatanggap lang tayo ng ayuda. Sige nga, taas nga ng kamay ng mga tumatanggap ng ayuda dito. Ayix, Tupad, nahiya naman kayo. Kanina, di ba, nitong mga nakalipas na araw, pinapipila natin yung mga driver, mga namamasada, farmers, mga magsasaka. Pinapipila natin para sa ayuda. Parang gustong sabihin, alam mo yun, no? Lord, ito na ba yung solusyon, ayuda? Tama ba mag-isip ang mga leader namin na ayuda lang? Tapos sasabihin pa na, naisip ko kanina, no? Bawat department ng gobyerno, bawat congressman, bawat opisina, may budget.
Na-approve na yung budget last year para sa taong ito. Nasa kanila na. Pero bakit wala akong naririnig na nagsasabing, yung budget namin, bibigay na lang para bumaba ang presyo ng gasolina. Para mas marami ang benefit. Kasi yung ayuda, di ba? Isang araw lang ubos yan. Kailan ang susunod? Next month, maswerte na kung meron. Isang kargahan lang yan. Kaya lang, mayroon nag-isip, wag. Mayroon naman mga taxpayer sa kanila natin kunin. Wag sa atin. Di ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-isip ka naman kasi. Hindi puro drama lang, hindi puro emote lang. Mag-isip naman. Gusto mong guminaw kasi ayaw naman ng Nazareno na maghirap ka ng maghirap. Pinapaahon ka, kaya lang kailangan magdesisyon ka. Kailangan mong pumili ng tamang desisyon. Nandyan na nasa harap mo na, hindi mo lang pinipili yung tamang gawin. Walang mangyari, kahit maglulumuhod tayo dito, mula sa pinto hanggang dito, araw-araw, wala. Kung hindi mo susundin, kung hindi mo susundan ang instruction na binibigay sa atin ni Kristo. Minsan nga, naalala ko pa, ang arte-arte rin natin, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang maarte. Diba? Pag gutom na yan, pero pag kumain sa restaurant yan, bakit kailangan magtira? Bakit yung isang pirasong baboy, isang pirasong paa ng manok, mahihiya kang ubusin? Itatapon lang yan. Isang subo. Nakakagigil din, no? Isang subo na lang, hindi pa kakainin. Pasosyal, no? Baka sabihin, patay gutom ako eh. Biyaya yan, di ba? Pinagpaguran yan. At lalong higit, may tax yan. Tapos sasayangin mo lang. Mamaya, pag kumain kayo, naku, isang kagat na lang yung burger, hindi mo pa kakagatin, ha? Diba? Ang dami nating sinasayang. Hindi po kuripot ang Diyos. Hindi matipid ang Diyos. Kaya nga sabi, di ba? Hanggat gusto nila, makakakain ng tao, hanggat gusto nila, busog na, o kaya maraming leftover, kunin, tipunin. Kasi marami pa ang pwedeng makinabang niyan. Di ba? Kung ipaparinig lang natin to sa mga kongresista, sa mga mambabatas, basahin nyo nga itong ebanghelyo sa araw na ito, John 6, chapter 1, verses 15. Para naman yung talino ninyo, magkaroon naman ng saysay. Hindi pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa pamamahala, sa pamumuno. Salita ng Diyos ang gabay natin. Ngayon, yung gusto nga pagpalain, pumalakpak, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Narinig mo na yan sa poong Nazareno. Kailangan mo lang sumunod, kailangan mo lang kumilos. Amen?